Anyway po, may tanong lang po ako. Meron kayong sinabi na lack of loyalty ni Bongbong Marcos. Pwede niyo po bang specific ko ano yung mga lack of loyalty at kanino at saan? May dala kong kopya ng speech ko ha. Tapos babasahin ko lang ulit para naiintindihan ng mga nanonood saan doon sa speech yon. So ito yon, no? Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang mga sinumpaang tungkulin para sa bayan. Kasi napansin ko na wala talaga siyang sinseridad sa trabaho. Noong una, pag-upo namin, nagpapatawag siya ng meeting. Meron kaming mga cabinet meetings. At napapansin ko dun sa cabinet meetings, wala bang structure ba na ano ang problema, pag-uusapan natin at pag-iisipan natin ang solusyon. Tapos mag-uutos ka na nun. O ikaw gawin mo ito, o ikaw gawin mo ito, ikaw gawin mo ito. Sa susunod na linggo, ibigay niyo sa akin yung resulta ng ginawa ninyo base sa pinag-usapan natin. Ganun yun eh. Kaya nga may cabinet eh. Kasi meron ka iba't ibang opinion, iba't ibang experiences, iba't ibang kakayahan na mag-iisip para sa mga kailangan ninyong gawin. Mga ilang buwan siya nagpapatawag ng cabinet meeting. Tapos bigla, sabi niya, ay hindi na tayo magka-cabinet meeting. Lo. Sabi niya, papatawag lang namin kayo kung may kailangan kami sa inyo. Matindi itong binunyag ni BP Sara. So doon ako, Matindi ito, mga kababayan, itong ibinunyag ni BP Sara. Grabe ito. Grabe, no? Hindi na nagpatawag. Parang, kayo nang bahala kung anong gawin nyo. Parang gano'n, no? parang, okay, so paano tayo mag-uusap kaming lahat, tayong lahat, mag-uusap-usap kung ano yung dapat na united effort natin sa mga kailangan gawin, sa mga prioridad ng administrasyon, kung hindi tayo mag-uusap. Bigla na lang nawala na ang cabinet meeting. Ito'y kasi simula pa lang po. Oo. Hindi ko na lang maalala ngayon kung mga ilang weeks ha, kasi ang cabinet meeting every week yan eh. So mga weeks, or sabihin na natin siguro 2-3 months into the term, biglang wala na, papatawag lang namin kayo. May sinabi po ba siyang dahilan? Bakit wala ng cabinet meeting? Wala siyang sinabing dahilan. So parang ako, nagulat ako na parang ganon. Tapos, syempre, sa akin, sa Department of Education, hindi po ba dapat yung Pangulo may vision siya? Ano dapat ang mangyari sa basic education mula 2022 hanggang pagkatapos ng termino 2028. At syempre sasabihin mo, oh, kailangan ha na pagkatapos ng 2028 ay yung susunod, meron siyang susundan na plano para hindi napuputol yung mga gagawin. Wala eh. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng ginawa sa Department of Education, kami lang yun. Kami ng mga USEC, ASEC, Regional Director, Superintendents, mga teachers, kami lang ang nag-usap, nagplano, at nagbigay ng direksyon para sa Department of Education. Malamang, duda ko, kaya nakikita nyo na parang kalat yung governance ngayon, kasi ganun din yung ibang departments. Buti sana kung magaling lahat ng secretaries. Alam niya kaagad na, okay, sige, kailangan natin ng vision, kailangan natin ng plano, kailangan natin ng implementation. Paano pag hindi? 'Di ba? Tapos walang utos. Walang nag-uutos sa'yo.
na presidente at walang nagbabantay sa iyo na presidente. So yun yung na-disappoint ako ba na kasi akala ko mabilis, tuloy-tuloy yung trabaho. Tapos, sasabihin mo sa mga tao, ito, nagawa na natin. Ito, gagawin natin sunod. Mga ganon. Walang ganon na nangyari. Nagmi-meeting kami, example, nagmi-meeting kami for DOTR, infrastructure, sa mga iba't ibang big ticket projects ng DOTR. Napakahalaga nun. Kasi yung public transport natin, di ba? Sobrang one of the worst siguro in the world. Tapos, meron mga nasimulan na, nagtataka ako, bakit hindi nila pinapansin? Nasimulan na nung nakaraang administrasyon So, ang gagawin mo na lang, tutuloy mo na lang yun, pupondahan mo yung mga kailangan pondohan. Tapos, magbebenepisyo na yung mga tao nun. Wala, hindi pinansin, hindi tinuloy. So, ako, nag-ano na talaga ako na parang tipong, naramdaman ko, the moment na naging presidente siya, yun na yun. Parang, that's it. Naging pangulo na ako at tapos na yung mission ko sa buhay. Yun Ganun yung lang, no? napansin ko sa nangyari noong ako ay nasa gabinete. Pero wala po kayang inner circle na kinakausap siya kaya nagkakaganon ng pamahalaan? Hindi kasi ako nakikipagbarkada sa kanila kasi sa akin trabaho lang yung ginagawa ko. So ibig sabihin kapag binigay sa akin yung Department of Education, yung tututukan ko yung trabaho ko sa Department of Education. Tapos ako, dahil syempre di ba tumakbo kami in tandem. So parang ako, doon sa Department of Education, kailangan meron kaming mga accomplishments. Kasi unity kaming tumakbo So kailangan pagkatapos ng termino niya, merong accomplishments yung DepEd. So ganun yung mindset ko noon. So, nung mga napapansin mo, VP, na parang teka, hindi na nagpapatawag ng cabinet meeting, tapos walang directions na binibigay sa inyo. Kayo lang yung sarili nyong effort, yung ginagawa ninyo bawat ahensya ng gobyerno. Dumating ba sa punto na kinall out mo siya, personal, tinawagan mo siya? Ano yung mga ginawa mong way para ma-communicate sa kanya yung nakikita mong mali? Hindi ko siya sinabihan kung ano ang dapat gawin. Kasi kapag nagpresenta ka bilang kandidato ng pagkapangulo, di ba dapat alam mo na yung gagawin mo? Kasi nagsabi ka sa mga tao piliin niyo ako para maging pangulo. So ibig sabihin, alam mo na yung gagawin. Tsaka pangalawa, paniwala ko, hindi siya makikinig sa akin. Kasi vice president ako presidente siya Diba? O yan din, sige, puntahan natin sa gender. Babae ako lalaki siya So, paniwala ko that time, hindi ito makikinig. So, ang ginawa ko, tinutukan ko lang talaga yung Department of Education. Masasabi ko na, hindi din siya tapat doon sa kanyang sinumpaang tungkulin. Kasi tulad nito, call out ito. Pero from the point of view ng Department of Education, sinabi namin sa kanya, in a meeting, recorded meeting, nandyan yan sa records nila kung nagtatago sila ng records ng meeting ng cabinet. Sinabi namin sa kanya, hindi natin matatapos ang classroom shortage kung nakikialam ang mga congressman. Tapos, binaliwala niya yung comment ng USEC, ng Department of Education, kasi sinabihan ko ng USEC, ipasok mo yan, sabihin mo yan. Binaliwala niya, parang, that's another problem. The way, di ba? Ganyan siya magsalita, di ba? That's another problem.
Sinabihan ka na nga eh. Hindi matatapos tong classroom shortage mo pag pinapakialaman yung budget mo. Tapos, wala man lang siyang sinabi na, uy, patigil nyo yan, sabihan nyo yung mga congressman, huwag pakialaman yung budget. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong kailangan na ipakita sa mga tao sa classroom shortage ng bansa. Wala. He brushed it off, brushed it aside, and then moved on to whatever he wanted to say at the time. Nung bang, campaign, nakita mo na ba kung, may nakita ka bang tendencies sa kanya na magiging ganito siya? Ano? You know? Sige. Sige. Nakwento ko na ito, pero kukwento ko ulit sa inyo. Kasi tinanong ulit eh. Merong isang governor. Ayaw na ayaw niya si BBM. Tapos, dinadala ko yung isang, parang kaibigan niya ba, kadikit niya. Sabi ko doon sa kaibigan niya, tulungan mo naman ako, ikumbinsihin itong governor na ito na mag-unity team na. Kasi nagrosa yung governor Robredo Sara. Tapos, ayaw talaga nung governor. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit? Sabi niya, ayaw ko na sabihin. Sabi niya, hindi naman na mahalaga yan eh. Sabi niya, basta ayaw ko lang mag-Marcos. So, akala ko naman dahil sa mga nangyari noong martial law, mga ganon. Akala ko ganon. Tapos, tinulak ko siya ng tinulak, pinilit ko ng pinilit. Hanggang nagsabi na siya, hindi maganda ang karanasan ko sa kanya nung siya ay senator. Dahil may humingi ng tulong sa kanya, hindi niya tinulungan, pinadala pa nila sa akin yung sulat ng humihingi ng tulong. So yun yung sinabi nung governor. Siyempre ako, wala naman ako experience sa kanya eh. Wishing there was something left to lose. This could be the day I die for you. Yun mga kababayan, ano po masasabi nyo dito, no? Grabe itong mga pasabog ni BP Sara, no? Patungkol nga dito sa kay BBM. Nako. Marami pa po siyang isisiwalat dito. Panoorin nyo po yung Vox Populi, no? Sa SMNI mga kababayan. Ayan ang host po, si Banat Bay at si Boss Dada mga kababayan. So mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.